Welcome to our video travelogue for readings in Philippine history. Today, samahan niyo kami as we explore one of the most iconic historical places here in Angeles City. At ito ang Pamintuan Mansion. At first glance, parang lumang bahay lang siya. Pero once you get to know the story, marirealize mo na isa siya sa mga lugar na naging saksi sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na noong panahon ng mga Amerikano. Alam niyo ba, noong 1890 ay tinayo ang Pamintuan Mansion nina Mariano Pamintuan at Valentina Torres bilang isang wedding gift sa kanilang anak na si Florentino Pamintuan. At ito ay naging mayor noong American period. Grabe no, Pamintuan Mansion as a wedding gift, super rich! Ang Pamintuan Mansion ay makikita sa Angeles City, Pampanga. At isa itong halimbawa ng bahay na bato na may halong impluwensya ng Espanyol. Makikita rito ang enggranding disenyo na nagpapahiwatig ng karangyaan at estado ng pamilya noon. So, nandito naman tayo sa room kung saan dati naka-headquarters si General Antonio Luna. And unfortunately, dumating yung mga American and ginawa na siyang clubhouse or entertainment room. Huwag din natin kalimutan, naging seat of government ng First Philippine Republic ang Pamintuan Mansion. Matapos ilipat ni ex-president Emilio Aguinaldo ang kabisera mula Kawit, Cavite, papunta rito sa Pampanga. Uy! Fun fact mga lakbayans, dito rin ginanap sa Pamintuan Mansion ang first ever anniversary ng Philippine Independence noong June 12, 1899, kung saan iwinagayway ni Emilio Aguinaldo ang Philippine flag doon sa second floor balcony. Can you guys picture that scene? Pagsapit ng 1899, napasakamay ito ng mga Amerikano at ginawa ito bilang isang headquarters ni General Douglas MacArthur. Did you know that during World War II, sinakop ito ng Japanese Imperial Forces? Then, after the war, iba-iba na ang naging gamit ng mansion na ito. First, noong 1946, naging clubhouse ito ng United Services Organization or ng USO. Then, naging hotel ito noong 1949. Pagkatapos, noong 1959, ibinenta ito ng Pamintuan kay Pedro Tablante. At noong 1960 is naging Angeles City Hall ito. And then, after noong 1964 is yung local na pamahalaan na nito ng Angeles ang nag-lease ng property. Noong 1981, binili ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mansyon na ito at ginamit bilang satellite office mula 1993 hanggang 2009. Then, noong June 17, 2010, na-turn over naman siya sa National Historical Commission of the Philippines at na-convert bilang Social Science Museum. Today, ang Pamintuan Mansion ay kilala na bilang Museum of Philippine Social History.
Dito, masisilip natin ang marangyang pamumuhay at ang sopistikadong kultura na mayroon ang pamilya noon. Habang naglalakad ka sa bawat kwarto, ramdam mo ang bigat ng kasaysayan at ang mga engranding estilo na nakasaksi sa bawat yugto ng ating bansa. Hi, excuse me. Pwede ka bang interviewin? For ano po? For educational purposes lang. And i-upload namin siya sa YouTube. Okay lang sa'yo. Thank you! Pwede ko ba kayo ma-interview? Opo, sige po. Ipopost ko kasi siya sa YouTube. Okay lang. Opo. Hello po, what's your name po? My name is Nahaya Piali po. Cassandra Lorraine G. Gonzalez. Yung dahilan ko po, bakit ko po pinuntahan po yung Pamintuan is gusto ko pong malaman po yung history po nila at sino po yung nagmay-ari po nito, ganun po. Pamintuan Mansion. Kaya ako pinantahan po itong Pamintuan Mansion para po malaman po yung history ng mansion na ito. And kaya ako rin po gustong pumunta dito kasi po na-curious po ako nung nakita ko po ito sa Facebook. Ganun po. Yung favorite ko po is yung sa ibaba po. Yung maraming kasuotan po, yung mga tela po nila, tapos yung pong kitchen po nila. Yung nalaman ko rin po yung mga dating pagkain, kung ano po yung ginamit po nilang pagluluto, tapos yung paghugas po nila, yun lang po. For me po, ito pong girls bedroom kasi po very, ano po siya, maganda. Yun po. Name niyo po. So, I'm Mohinder Heresano de Mesa po from Malabañas Integrated School. Currently, a student intern here at Pamintuan Mansion po. Yes, of course, it is incredibly imperative naman po to everyone, especially to those students. So, since it is a museum of social history that talks about how Filipino or our ancestors live from the past, it is incredibly important naman po to learn the way of living ng mga Pilipino. Siyempre, when curiosity hits na, kung paano ito nagawa, paano ito nangyari, siyempre, through the artifacts, also the texts and documents na meron tayo sa Pamintuan Mansion and other museums, malalaman natin kung ano yung history behind those things and also kung paano nangyari yung isang bagay na yon. In a way that hindi lang siya boring through museums kasi ginagawa nilang entertaining and immersing yung lahat ng mga experience natin or experience ng mga ancestors natin. So nalalaman natin or na-immerse natin, not naman na first hand, pero may idea tayo kung ano yung naramdaman or na-experience nga ng mga ancestors natin. So that's all. Yes, before that, addressing the issue na halos lahat kasi, or hindi naman halos lahat. Like some students kasi is ginagawa na lang yung pag-attend or pag-visit sa museums natin for pag walang Instagrammable pics, no, yung mga pag-post na lang doon. So, it helps naman to all. And not that, hindi lang sa Pamintuan Mansion pala na kapag additional learnings actually. If some students na hate nila yung studying, well, I can assure them na they love learning naman through visiting museums, not just historical museums, but also those art museums and science related na museums. So parang nakakadagdag information about sa learnings nila sa schools and other stuffs na pwede silang makarelate throughout this experience po. Thank you po. Yep po. So sa Pamintuan Mansion, we have dalawang mga alipin. So alipin ng gilid at alipin ng pangbahay. So alipin ng gilid-gilid is sa gilid lang po sila tumadaan. While yung pangbahay naman po, all around po sila. So makikita niyo po dito po tumadaan yung mga alipin gilid-gilid. Dito po. Alam niyo ba lahat ng pader dito na may kita sa mansion ay gawa sa lata?
So noon wala po tayong blower at aircon. Ang ginagawa po ng mga katauhan noon dito sa Pamintuan Mansion ay binubuksan lang po nila ito. Tourism student, mas nagiging meaningful yung history kapag nakita or napuntahan mo yung mismong lugar or event. Tama ka dyan. Mas nagiging totoo yung history, hindi lang sa names at dates, pati na rin sa mga story ng totoong taong nabuhay at lumaban para sa bansa. Visiting the Pamintuan Mansion helped us understand the Philippine history in a much more personal and engaging way. Sinasabi nito na kailangan nating halagahan at alagaan ang mga historical places dahil isa itong malaking pagkakalanlan natin bilang isang Pilipino. Thank you for watching our travel vlog! Sana may natutunan kayo at na-enjoy nyo ang paglalakbay namin sa Pamintuan Mansion. And See you again next travel vlog! Bye! goodbye! Cut, cut! 5, 6, 7, go! Hanap bayan! Tungalay kong arana para O sige, narinig boses mo. Sabihin mo pa. Walang kasing ganda ang may rosas ang nalimuyak kung nanaisin lang tadhanang mapalin lang di hahayaan mawala pa tayo na sana dalawang sumuli ang umpisa papatunayan ang munang ibigay di mawawala nakailang tulada ba't tila di na po